Kapatid, I'm sure ikaw ay nakaranas na ng tagumpay. And perhaps, that was one of the best days of your life. Pero sigurado din ako that at some point nakaranas ka rin ng kabiguan. And that probably devastated you. Pero ang tanong dito, paano nga ba tayo babangon? If you wanna know, you better stick around because in this week's episode, ang pag-uusapan natin, 3 biblical ways to recover from failure. That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Namumuhay tayo sa isang henerasyon na tinitingala natin yung mga matagumpay sa buhay. At may mga pagkakataong ini-imagine natin ang ating mga sarili na nandoon sa kanilang posisyon. Lahat tayo gustong maging matagumpay, maging yanay sa buhay o sa larangan ng paglilingkod sa Diyos. Wala akong kilala na nangarap na bumagsak at maging talunan. In fact, kung titingnan natin yung listahan ng mga best-selling na libro at yung mga most viewed content online, karamihan sa mga yan ay may mga pamagat na how to. Sapagkat gusto nating makita yung sikreto nila sa kanilang tagumpay dahil gusto nating mapunta doon sa posisyong yon. Gayunpaman, pwede ba nating sabihin na tayo ay matututo lang doon sa mga taong naging matagumpay? Paano naman yung mga nabigo? Maaari ba tayong matuto sa kanilang mga kabiguan? Besides, karamihan kung hindi lahat ng mga heroes of the faith natin sa Biblia ay binigo ang Diyos in one way or another. Pag-usapan natin, failure reasons. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nabibigo ang mga Kristiyano? Obviously, ang isang bata, kapag siya'y kasisilang pa lamang, ay hindi pa yan naglalakad. Kailangan niya munang matutunan yung paglalakad. Pero hindi ibig sabihin nito na pagtanda niya na magaling na siya sa paglalakad, ay hindi na siya matitisod. Minsan, kahit matanda na, natitisod pa rin. In the same way, ikaw man ay baguhang Kristiyano o matagal ka ng Kristiyano, pwede at pupwede kang mabigo. At sa videong ito, meron tayong 3 rason kung bakit tayo nagfe-fail. Number 1, when we downplay the importance of holiness. Ang ating kalaban na si Satanas ay nagtatrabaho 24/7 para tayo ay linlangin. Gusto niya kasi mawala yung focus natin sa Diyos dahil kapag tayo ay distracted, ay mas madali niya tayong malinin lang. We fall into sin because we downplay God's holiness. Hindi natin masyadong siniseryoso yung paglago natin bilang mga Kristiyano. Dahil meron tayong mababang pagtingin sa kabanalan, ay madali tayong magkasala. At kapag tayo nagkakasala, sinusubukan pa nating bigyan ng katwiran yung ating pagkakasala, imbis na tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Number 2, when we fail to develop our weaknesses. Whether it's alcohol, sex, pride, covetousness, or whatever, we all have spiritual infirmities. Therefore, responsibilidad natin na labanan ang mga kahinaang ito. Pero kailangan natin maintindihan na hindi lang tayo ang nakakaalam ng mga weak points natin. Maging ang demonyo na nagmamasid ay kilala at alam ang mga kahinaan natin. Ngayon, kapag ang mga kahinaang ito ay itinatago natin, imbis na ating isinusuko sa Diyos, ay binibigyan natin ng foothold ang demonyo para gamitin ang mga ito laban sa atin. Kapag hindi tayo nag-iingat, it's only a matter of time before the enemy comes and attacks when we are unprepared and unsuspecting. Number 3, when we trust ourselves too much. Yung pagkakaroon ng confidence, it's good. Kailangan natin lahat na maging confident. However, kapag sumusobra yan, nagiging delikado na. Pride ignores caution and gives way to compromise. Kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, ay hindi na tayo nag-iingat dahil sa tingin natin, kaya naman natin gawin ang lahat.
The Bible reminds us that pride comes before a downfall. And for good reason, sapagkat ang pride, ini-alienate tayo nito sa Diyos. Kumbaga, gumagawa siya ng barrier or bara between us and God. Dahil kapag tayo ay puno ng pride, itinataas natin ng ating sarili habang ibinababa natin ang Diyos. Let's move on. Failure, what to do to bounce back. Ano nga ba ang pwede natin gawin para makabangon muli? I'm gonna give you 3 suggestions. Number 1, contemplate. Failure is a humbling experience, but at the same time, it's a good opportunity for us to slow down, take a pause, and think kung paano tayo napunta doon to begin with. Basahin natin ang Ephesians chapter 5 verse 15. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay sinasabihan niya sila na maging discerning, that they would exercise discernment and be careful in the way they live. Sapagkat sila ay naliwanagan na ng mensahe ni Kristo, ay kailangan nila ngayon mamuhay sa isang pamamaraan na walang maibabato ang mga unbelievers sa kanila. Isa sa mga armas na ginagamit ng demonyo laban sa atin ay deception o yung panlilinlang. At kapag wala tayo nito, ay madali tayong masisila ni Satanas sapagkat napakagaling niyang salesman. Bibigyan ka niya ng mga talking points katulad ng, Okay lang namang gawin yan ulit kasi mabait naman ng Diyos, patatawarin ka naman niya. But here's the thing, hindi lang naman ng demonyo ang pwedeng manglinlang sa atin. Maging ang ating mga sarili ay pwede tayong linlangin. Kaya nga sinasabi ni Jeremiah na ang puso ng tao ang pinakamapanlinlang sa lahat. Therefore, napaka-importante na tayo ay mag-contemplate, evaluate natin ang ating mga sarili at ipasaliksik natin sa Diyos ang ating mga puso. Number 2, confess. Dahil tayo ay may sinful nature, hindi imposible na tayo ay bumagsak sa pagkakasala. Pero kahit tayo ay nagkasala, ay hindi pa katapusan ng mundo. Meron pa tayong magagawa. Basahin natin ang 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pag sinabing confess, ang ibig sabihin niyan, to agree with another. In this case, to confess means to agree with God that we have sinned. Kapag tayo ay nagko-confess, inaamin natin yung ating pagkakasala. At kapag tayo ay umaamin, ay ipinapakita natin na pinararangalan natin ng Diyos sapagkat siya ang nagtatakda ng tama at mali. And we confess because we realize that there is a need for forgiveness. Napakaganda ng verse na ito sapagkat binibigyan tayo ng pangako na ang Diyos ay maunawain at siya ay nagpapatawad. At hindi lang niya tayo basta-basta pinapatawad. Ang sabi din ng verse, tayo ay nililinis din mula sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ibig sabihin, maging yung kahihiyan, maging yung guilt natin ay tinatanggal din ng Diyos. Isa sa mga pinaka-importanting benepisyo ng confession is that nare-restore yung ating relasyon sa Diyos and hopefully maging sa mga tao. Dahil sa ating pagpapakumbaba, ay naging handa ang Diyos na tayo ay patawarin and hopefully maging ganun din ang response ng kapatiran sa atin. But more importantly, kapag tayo ay nagko-confess sa Diyos, ay natatanggal yung napakabigat na dalahin natin sa ating mga dibdib. Moreover, yung confession natin ay hinahayaan tayong makaranas ng totoong kapayapaan dahil tinatanggal ng Diyos ang napakabigat na dalahin natin sa ating mga dibdib. Ito yung pangako ng Panginoong Jesus na lahat ng nabibigatan ay lumapit sa Kanya. Number 3, carry on. Contemplation and confession should lead you to move forward. You don't want to get stuck. You don't want to be controlled by fear and wallow in defeat. Siyempre, pag ikaw ay nadapa, kailangan mong bumangon at lumakad muli. Basahin natin yung Proverbs 4 verses 25 to 27. Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil.
Gusto ng Panginoon ay maging singular yung ating focus, and that is His will. Sa ating pagbibiyahe patungo sa langit ay sinasabihan tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong nilingon sa kaliwa o sa kanan. Huwag tayong titingin sa likod, kung hindi, abante lang. Kasi namumuhay tayo sa isang panahon na napakadali nating ma-distract. Especially sa panahon natin ngayon, ang mga smartphones natin, kapag hindi tayo naging maingat, ay madaling tayong mawawalan ng focus. Until such a time na makikita natin ng ating mga sarili, ano ba itong pinapanood ko? Sapagkat alam ng demonyo, mga kahinaan natin, ginagamit niya ang sistema ng mundo para tayo ay linlangin. Subalit kung ang ating mga mata ay nakatingin kay Kristo, ay hindi tayo mawawalan ng focus. Kapatid, dahil ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ngayon ay isa sa mga target ng demonyo. At gagamitin niya maging yung iyong mga kabiguan sa nakaraan para ikaw ay pigilan sa iyong paglago. Pero imbes na pakinggan mo ang kanyang mga kasinungalingan, ay alalahanin mo ang ginawa ni Kristo at ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Humingi ka sa Diyos ng kalakasan upang iyong mapagtagumpayan ang panlilinlang ng tatay ng mga sinungaling, si Satanas. In conclusion, failure is part of our learning process. Sabi nga nila, experience is the best teacher. To an extent, may katotohanan yon, sapagkat kung tayo ay nasaktan na at nabigo na, ay ayaw na nating ulitin pa ang ganong mga karanasan. Instead, you learn from them and try to do better next time. I hope kayo po ay may natutunan sa ating video for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.